napanood ko pala kanina yung ano, kanina lang yung video ni Dr. Ong. Meron na akong pangalawang update nito tungkol doon sa sitwasyon niya ngayon. Dito tayo para ano tayo dito, relax tayo dito. So meron akong napanood ngayon, upo tayo dito. Meron akong napanood doon sa video niya na i-release na pero palagay ko yung video na yun ay medyo na-i-record pa noong September 11 kasi nakalagay yung video na yun na in-upload niya. So kanina ilang oras na, kanina umaga pa na panood ko yun. So ngayon ko lang nagawa ng reaction. So nakikita ko sa sitwasyon ni Dr. Ong talaga na marami nang nagiging complicated sa ano niya, sa kanyang sakit na sarcoma cancer. So, hindi pa rin titigil tayo sa pagdadasal dahil ang gagawin natin naman ay hindi tayo susuko. Hindi ka sa sumuko Biro mo, andyan siya sa ospital. Buti nga yung doktor pinahintulutan siya na magkaroon ng mga video, mag-release ng video niya. Kasi ang sabi nga niya, hanggat sa katapusan kong pinakahuli-huli kong hininga, parang gusto niya na malaman sa toong bayan ang sitwasyon niya. So, hindi nga talaga siya bumitaw. Anong sabi niya nung nagpadala ng message si VP Sara sa kanya? Ang sagot niya, ayan yun, in-screenshot ko yung sagot niya. Na pag gumaling ako, yun nga, sabi ko, babalikan ko yung mga tao. Yun nga, sinasabi ko, pag itong gumaling doktor na to, walang tigil to sa kakatulong sa mga tao. Dahil alam niya na pinagdasal siya sa buong mundo ngayon sa sitwasyon niya. Ako, hindi ko talaga to nilubayan na nag-ano ko sa kanya, nanood sa kanya mga video ngayon kasi talagang interesado ako sa kanya na sana gumaling. Kasi ang lalim nitong cancer niya dahil, di ba, ang sabi nga kahit ngayon mapanood mo sa ibang mga nagba-vlog, sa mga interview sa ibang doktor kasi pinahintulutan naman niya na parang pag-aralan yung sarcoma cancer, kung ano ba talagang dahilan nagka-sarcoma, kung saan tumutubo. Kanina lang may napanood ako kanina. So, napaka ano to sa akin, na interesado ko sobra sa kanya dito dahil iba kasi ang ano niya Iba talaga ang dating sa mga tao. Lalo ngayon nagkasakit siya. Alam ko hindi lang ako nag-aabang nito. Marami. Hindi natin pwede na sabihin na isang tao, dalawang tao lang nag-aabang nito. Ang dami nag-aabang nito na lalabas yung mga video niya. Kung ano talaga yung sitwasyon niya ngayon. Bumagsak yung katawan niya ng husto. Yung hemoglobin niya bumaba daw, yung lahat ng mga internal organ apektado na, yung puting dugo, yun yung sobrang baba. Nagtaka pa nga yan daw ang doktor niya, bakit buhay pa siya, pero sobrang baba, dapat ikamatay na daw niya yun. Mismo siya nagsabi nun. Sus, mayroon pang basta napang ano ako talaga na grabe, kasi grabe ang ano niya, yung concentrate sa utak niya. Na parang ano pa niya na hindi pa ako pwedeng mamatay. Ang dami pa akong mission, ang dami pa akong obligasyon na gagawin sa mundong ito. Sana ito yung pasyente na to, itong doktor na to na pati tayo yung nakatingin sa kanya na malakas din ang loob natin. Kasi siya malakas loob Ang lakas ng loob niya. Kasi imagine, nandyan na sa hospital, gumagawa pa ng video, utusan pa niya yung asawa niya na sige, i-video natin, i-video mo ko, gagawa tayo ngayon ng video para i-ano natin, parang i-update ko mga tao. Although dito kami mga OFW, isa na ako sa ganyan. Talagang inantabayanan ko yung video niya kung kailan mag-release ng bagong video. Mayroong nag-release nung nakaraan pero ano pa ang nakalagay is August 30. Yung anong pitcha na tayo ngayon? Nasa September 18 na ngayon. Yung video na nga ito niya, nasa September 11. So, isang linggo mahigit na ang pagbibideo niya na. Tapos wala akong nakitang yung pinaka-latest talagang video kung ano talagang sitwasyon niya ngayon. Yun ang inaabangan ko kung ano talaga siya. Di naman tayo nagpakawala ng pag-asa. Alam ko maraming nagdadasal sa atin sa kanya kasi sabi ko nga doktor ng bayan yan, doktor ng buong mundo yan, kagaya sa ating mga walang pera. Dahil pagka wala tayong pera, nanood tayo sa mga video niya,
kung anong naramdaman sa sarili natin pagka napanood mo yung mga video niya. Kung lalabas yung video niya na yun ang mga payo niya, anong gamot ang pwedeng inumin. Ang laking pasalamat natin sa kanya. Ang dami nagpaabot sa kanya ng ng pagpalakas siya. Ang dami. Vice Presidente natin sa Pilipinas, si Isko Moreno, sobrang worry na si Isko. Siyempre, katandem niya yan nung panahon ng kandidato sila ng eleksyon. Normal yun kasi partner niya yun eh. Tapos sino pang nag sa kanya? Siyempre yung presidente natin nagpaabot din naman ng sa kanya na magpalakas siguro, anong mga sinasabi, basta nagpaabot din naman ng mensahe. Tapos yung mga kilala pa niyang iba, lalo tayong mga taong mga mahihirap. Kung pwede nga lang iabot natin talaga ng personal mismo sa kanya. Diba? Sayang lang talaga na nagkaroon siya ng ganung sitwasyon. Sa sitwasyon na yan, sa kanyang sitwasyon ngayon, tayong nanonood sa kanyang mga video, tapos malakas ang niya na talagang babawi siya, o kaya may mga sinasabi siya na nakapagbuhay sa atin ng loob din, tayo nahawa sa kanya. Kasi pag siya mismo magsabi niyan, tayo lahat yan, parang di tayo mawala ng pag-asa. Pero pagka yung pinanood natin siya na parang tamlay na sobra, tapos parang walang pag-asa yung mga niya, tayo din nahahawa sa mga niya, na mga sinasabi. Kasi parang nawala siya ng pag-asa. Pero ngayon napanood natin sa kanya, napanood ko kanina sa kanya yung video niya, napanoorin niyo yung video niya, yung latest niya. Ang na parang ko sa kanya, sana dito hindi lang to huling video na mapanood ko. Hindi naman kasi natin maiwasan yung mga ganyang mga magkaroon tayo ng salitang sana, di ba? Kasi nandyan siya ngayon sa halalim ng karamdaman, kahit sino naman pag nasa malalim ng karamdaman, parang sana makabalik, sana dugtungan ng buhay. Ganun ang natin, ang panalangin natin sa kay Doc Willie. Ang hirap kasi pagka yung iniidolo natin na nagkasakit. Ako, sabihin ko nga, ilang beses ko panatiko ako sa kanya na nung nagkaroon ako ng vertigo, kung saan ako nakakuha ng mga idea sa kanya, nagiging panatiko ako sa kanya. Kunting lang, may mga naramdaman, kaya to, di hanapin ko lang yung anong ganyang sakit. Lalabas talaga yung mga video niya kasi sa dami ba namang video niya, sa dami ba ng mga tips niya kung anong mga pwedeng igamot, anong pwedeng gagawin, paano iwasan, ganun yun. Ito yung video ko ngayon, pangalawang reaction ko na to sa kay Doc Ong. Tingnan nyo yung suot ko, butas-butas. Kasi nga, dito ako sa trabaho ko, sabi ko, i-react ko muna to yung niya, yung huling video na nilabas. Yung sa kanya mismo. Kasi marami naman silang video nilalabas si Doc Lisa. Kaya lang kay Doc Lisa yung mga tips niya, kung anong mga yung mga tungkol sa mga hygiene, mga ganyan, yan kay Doc Lisa yan. Kay Doc Ong kasi yung tungkol sa mga high blood, tungkol sa mga stroke, tungkol sa mga heart attack, kasi diyan ang linya niya. Kay Doc Lisa naman kasi yung sa mga hygiene, yung paano maglinis ng mga katawan. Kaya sabi ko, dito ako sa trabaho ko, sabi ko, gawa muna ako ng reaction kay Doc Ong, kasi sabi ko nga, ito yung doktor talaga na bakit hindi nga niya ako na di talaga ako nakita to ng personal. Sabi ko, di ba, gusto ko to makita personal doktor na to. Kasi, ang talaga napakabait Paano mo naman talaga sa mukha nito na mabait? Yung, sabi nga ng iba, Chinese. Pero, yan na yung Chinese na mabait. Madaming Chinese na mababait Nagiging amo kong mga Chinese, ang dami-dami na, pero mga mabait din yun. Pero, ito si Doc Ong, parang palagay ko, sobrang bait talaga to kasi, makikita naman talaga sa kanyang itsura kung gaano talaga kasi kabait. Hindi naman siya mag-agwanta yan sa paggagawa ng mga video, mga tips niya kung anong gagawin kung hindi talaga siya mabait. Halos na nga siguro yan yung mga niya, yung mga naranasan niya sa pag-practice ng doktor, sinishare niya na lahat para lang mapanood sa mga tao, para makita sa mga tao, mapanood, para yung mga tao di na maghirap. Ayan nga, sabi niya ngayon na pag ako'y gumaling, kailangan ko mag-serve pa rin, mag-serve ako sa mga tao. Imagine, di pa siya gumaling, nandyan para nakipaglaban pa siya sa cancer na yung sarcoma. Tapos ngayon siya naka-chemo na.
Ang ano lang yun kasi, ang mapanood natin yan sa mga video niya ay ano lang. Yung ano ko lang sa kanya ay talagang ang dami ng mga ano, ang dami ng mga internal organ na naapektuhan. Isa yan sa mga yung hemoglobin niya, ang baba. Kasi naalala ko kasi yung mga hemoglobin. Ganyan yung nagkasakit dati yung utol ko ng yung kidney. Yun yung madalas niyang sinasabi, hemoglobin. Tapos yung isa ko pang kapatid na yung panganay namin nagkaroon din ng cancer na ano, ng prostate. Mayroon din siyang nabanggit na hemoglobin. So, ang baba daw. Kaya naano ko na sana makarecover siya. Yun nga yung ano, may nabasa akong comment sa mga ano niya na mayroong nakasakit din ng sarcoma. Inopera siya. Gumaling daw siya. Nag-free cancer. Sana ganun mangyari kay Dr. Ong. Di natin alam kasi kung saan siya nagpagamot talaga ngayon eh. Kung nasa Pilipinas ba o nasa abroad ang ano niya, ang hospital niya ngayon. Kasi nagba-vlog siya, nagbibideo siya, di naman binanggit kung nasa Pilipinas ba siya. Eh natural, di talaga babanggitin yung anong hospital siya ngayon. Kasi ano, baka mamaya di siya ma-relax. Palagay ko, ang ano ko lang sa Pilipinas siya kasi sabi niya, nakatanggap pa daw siya ng mga tawag, mga messages. Palagay ko na sa Pilipinas lang siya na nagpaggamot. Yun nga, yung ano natin, itong pangalawa niyang video na pinalabas talaga na kasi mayroon siyang video na nilabas din noong August 30 yata yun. Medyo maaliwalas pa yung mukha niya noon. Napanood ko pero kung sabi ko hindi pa to. Bago lang talaga siya na ano nito kasi August 29 siya na ano eh, parang August 29 yata siya na naglabas ng unang video. Pero yung August 30 parang nabanggit niya na pangatlong araw niya na sa chemo. So doon papaatras tayo, yung mukha niya noon ano na, medyo okay pa. Kasi ano lang niya, kaumpisa pa lang ng magkikimo. Pero ngayon itong huli na, yung mga in-screenshot ko, medyo pumayat ng husto siya at saka medyo yung mukha na iba na, pumayat ng husto tapos parang humaba yung buhok lalo. Nag-iba na talaga yung itsura niya dito. Na mukhang may tama na talaga yung mga gamot sa kanya. So, ito yung pangalawa kong ano sa kanya na update na ano, kung napanood niyo itong aking vlog, maraming salamat. Pero pwede kayong makadirekta sa kay Dr. Ong na sinasabi kong video na mayroon siyang video na basta September 11 yung nakalagay sa video niya. Pwede kayo magdirekta doon para mapanood yung video niya. Kasi nakita ko pa lang dito kasi na kaninang umaga pa pinanood ko ulit ngayong ito kasi hapon na dito sa amin, alas 8:15 na ng hapon dito sa amin. So pinanood ko ulit, talagang naawa talaga ako sa kanya. Kasi hindi lang ano kasi yung isang beses ko lang pinapanood yung video niya. Pinapanood ko pa ng 3 beses para kasi maiksi lang naman ang mga video niya. Parang ano talaga niya, i-update lang yung sarili niya. So, nakakaawa lang talaga sa doktor. Imagine, doktor na siya pero ngayon nakaratay doktor na rin ano sa kanya, nag-asikaso. Siyempre, di ba? Nagpagamot nga siya pero yun ang tanong ko nga eh. Imagine, doktor siya, di niya kayang gamutin ang kanyang sarili. Kagaya rin niya sa abogado, di niya kaya ipaglaban yung sarili. Di niya kayang siyang mag-abogado. Siya rin, di rin pwede siyang magiging doktor sa sarili niya. May ganun talagang buhay. So, tuloy-tuloy lang po tayo yung ipagdasal. Ang tawag ko sa kanya ay isang hero sa ating mga mahihirap. Dahil kung wala yan siya, wala ang taong nag-ano sa kanya. Kung wala yan siya tumutulong, paano na kaya, no? Ang daming problema ngayon. Sabi ko nga, ang daming problema. Pupunta ka ng hospital, hingian ka pa ng referral, hingian ka pa ng down payment, hingian ka pa ng ano-ano dyan. Grabe ang pasakit sa atin pag nagpa-doktor ka. Tapos kung wala kang pera, hindi ka talaga pwedeng gamutin kasi wala kang pera. Hindi ka rin pwedeng magpagamot kasi wala kang pera. Unang-unang maisip mo yan. Saan ako kukuha ng pera pag magpagamot ako nito? Lalo ganyan mga cancer. Grabing gamutan yan, grabing gastos yan.
At saka grabing ipaglaban din yan. Sana nga itong sarcoma cancer ng tinumama kay Dr. Ong, sana matanggal yan sa pamamagitan ng mga gamot na ano ko sa kanya, iinumin niya. At tayo rin, mga nanonood sa kanyang vlog, suportahan natin siya at saka ipagdasal natin talaga siya na sana gumaling, dahil alam ko, ang dami pa talaga niyang gustong magawa. Nasabi niya na yan, ang gusto talaga niyang tutulong pa sa mga mahihirap. Una niyang hinanakit talaga yung mga basir eh. Sus, yung mga basir, wag niya yung ibas yun ha. Nasa hospital na, wag niya yung ibas. Ang dami talaga niyang, hindi niya makalimutan yung basir na yan. At saka pumitik pa sa ating gobyerno. Grabe, mahinanakit talaga siya. Gobyerno natin pinitik na nga niya eh. Na masagasaan ko kayo, pero humingi ng sorry. Kaya itong video na to, pangalawang ulitin ko, pangalawang ano ko na to sa kanya, yung update sa kanya, pangalawang react ko na to, parang reaction na to sa kanya. So ulitin ko, sabay-sabay pa tayo magdasal para sa ikagaling ng ating doktor na si Dr. Ong. Maraming salamat.